Dante, anong update dyan at nasa kustodiya pa rin ba ng NBI si Bong Navarro? Yes, June, nasa kustodiya pa ngayon ng NBI si Bong Navarro at ang pinaka-update natin ngayon, June before 5 p.m. ngayong hapon ay nag-issue ng panibagong warrant of arrest. Ito namang Taguig Regional Trial Court, Branch 69. Ibig sabihin nito, June, sa kasong rape ito, ibig sabihin hindi siya makakalabas sa NBI custody dahil ito ay non-bailable, wala itong piyansa. At kanina nga umaga, June, kasama ang kanyang abogado at pamilya, ay sumuko itong aktor na si Bong Navarro dito sa National Bureau of Investigation. Ito ay matapos maglabas ng warrant of arrest ang isa pang korte dyan sa Taguig City o ang Taguig City Metropolitan Trial Court kaugnay sa kasong act of lasciviousness na isinampa ng model na si Dennis Cornejo. Siyempre, malungkot, mabigat ang loob. Pero nandito kami para patunayan sa mga tao na ako yung biktima rito at hinaharap namin kung ano yung dapat harapin. Bagamat dinismiss na ng DOJ ang kaso, umapila ang kampo ni Cornejo sa Court of Appeals o CA. Sa desisyon ng CA noong July 2022, binaliktad nito ang naunang desisyon ng DOJ at inirekomendang kasuhan si Navarro. Ayon naman kay Navarro, imposible ang reklamo laban sa kanya. Kaya napaka-imposible. Dahil meron kaming katibayan, meron kaming CCTV na nakikita kung ano yung gaano kabilis. Wala pang 1 minute. Tapos pagkita mo dun sa elevator, pagsakay niya, nakangiti siyang sumasakay na nananalamin. Diba kung merong ginawa sa'yo, bakit ka namang ngingiti na nananalamin? Binigyang diin ng abogado ni Navarro na si Attorney Alma Malyonga, imposibleng minolestiya at ginahasa ng aktor si Cornejo. Ito po yung CCTV footages na makikitang si Denise ay nakangiti, tinitignan yung sarili niya sa elevator at pumasok siya sa elevator, wala pang 1 minuto mula nung lumabas nun si Bong. Paano nangyari yung rape na yun? Naniniwala ang kampo ni Navarro na sa huli sila pa rin ang mananalo sa kaso. Ang act of lasciviousness o kasong act of lasciviousness ay bukod pa nga ito June sa rape case na isinampa ni Rene Cornejo kay Navarro. Kami yung biktima, kami yung inobligado dito at feeling ko makukuha namin yung justice. Yung subject ng kaso na ito ay yung mga events na nangyari noong January 22 kung saan malinaw si Bong Navarro ang biktima. He was detained, he was mauled, he was beaten up, his hands and feet were tied, pinagbantaan ng kanyang buhay, tinutukan siya ng baril at sinabihan siyang magbayad. Ayon pa nga dito sa abogado ni Cornejo o ni Bong Navarro na si Attorney Alma Malyonga, maghahain din sila ng apela sa korte hinggil sa kasong isinampa at yung warrant of arrest. 36,000 June yung rekomendasyon ng korte na piyansa ni Navarro. Ito yung sa kasong act of lasciviousness. At ayon pa nga kay Attorney Malyonga, tapos ng ating interview sa kanya ngayong hapon, June, ay nakapagpiyansa naman sila ng 36,000 pesos. Yun nga lang, hindi rin makalabas si Navarro sa kustodiya ng NBI dahil may panibagong warrant of arrest, which is naman ang ground ay yung rape na walang bail. So, mananatili siya sa kustodiya ng NBI at ayon pa kay Attorney Malyonga, bagamat nakakuha na sila ng kopya noong warrant of arrest, wala pa silang kopya noong resolusyon ng korte kung ano yung binanggit doon ng korte, ano yung mga dahilan bakit sila ay nag-issue ng warrant of arrest laban nga kay Bong Navarro at inaasahan na bukas ay gagawa ng hakbang itong kampo ni Navarro. Kabilang na nga dyan yung paghahain ng motion for reconsideration dyan sa Taguig Metropolitan Trial Court at isa pang kaso niya, yung rape naman, dyan sa Taguig RTC Branch 69. June. Dante, hanggang kailan mananatili sa kustodiya ng NBI si Ginoong Bong Navarro? Yes, John, kung doon sa act of lasciviousness, so nakapagpiyansa na siya kanina, supposed to be laya na siya. May mabibigyan na siya ng temporaryong kalayaan. Pero dahil nga before daw 5 p.m. ngayong hapon,
itong panibago na namang warrant of arrest, which is rape, ay wala itong bail, walang piyansa. So hindi natin alam kung gaano katagal dahil nga walang piyansa. Pero ang paniwala naman ni Attorney Malyonga, yung abogado ni Navarro, ay mahina naman daw ang kaso laban dito sa kanyang kliyente. So yun ang ating aabangan, no? Kung ano yung susunod nilang hakbang, kung doon ba sa kanilang motion for reconsideration ay mapagbibigyan sila. Pero kung yung rape per se ay wala pong piyansa yon, so parang ang effect noon ay hindi siya makakalabas sa kustudiya ng NBI. June. Alright, maraming salamat, Dante Amento.